10 pinakadelikadong mga kriminal at mamamatay tao sa kasaysayan. Sila ang ating mga pag-uusapan ngayong araw, dito lamang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ang pagpatay na ata sa kapwa ang isa sa pinakagrabeng pwedeng magawa nating mga tao. Sapagkat ang pagbawi ng buhay ng iba sa sarili nating mga kamay ay isang kalabisan na at kasalanan mortal sa mata ng batas at Panginoon. Pero paano kung sabihin ko sa inyo mga kaibigan na may ilang mga tao ang hayok sa mga laman at pagpaslang ng buhay ng iba? Heto ang mga listahan ng ilan sa mga kilalang pinakadelikadong mamamaslang na nakilala sa kasaysayan. Number 10. Si Ted Bundy. Si Ted Bundy ay nabansagan sa tawag na The Heartless Evil of America at siya ay isang mamamatay tao. At ang pangunahin niyang target ay mga kababaihan sa paraan ng paggahasa sa mga ito pagkatapos niya itong patayin. Naghasik siya ng lagim sa state of Washington noong 1970s. At tinatayang nasa 30 kababaihan ang kanyang napatay at ginahasa. Ang 20 dito ay totally confirmed na siya ang pumatay at ang iba naman ay kanyang madiin na itinatanggi. Siya ay nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika sa Florida State Prison noong January 24, 1989. Number 9. Si Albert Fish. Si Albert Fish ay isa din sa pinaka-nakakatakot na serial killer sa history ng Amerika dahil sa kakaiba at karumal-dumal na paraan niya kung paano niya pinapatay ang kanyang mga biktima. Anyways mga kaibigan, ang pinaka-target talaga ng taong ito ay mga batang mga lalaki. Para mas madali mga kaibigan, let makes the story short na lang. Si Albert Fish ay pinanganak noong May 19, 1970 at hindi naging maganda ang kanyang kabataan at dumanas din siya ng iba't ibang klase ng pangmamaltrato sa kanyang kabataan na dahilan upang makapag-develop siya ng kakaibang personalidad nang siya ay lumaki na. Isa sa pinaka-specialty niya kapag pumapatay siya ay ang mutilation or pagputol or pag-chop-chop sa parte ng katawan ng isang tao. At noong year 1910 na isagawa niya ito sa isang 19 years old na binata na pinilit niyang makipagrelasyon sa kanya. Nagawa niyang pahirapan ang binatang ito sa loob ng 2 araw. At ayon sa ibang mga artikulo na nakasulat patungkol sa taong ito, ay nagawa rin niyang patayin ang isang 9 years old na bata at nagawa rin niyang kainin at lutuin ang batang kanyang pinatay sa loob ng 9 na araw at pagkatapos nito, nagawa pa din niyang sumulat sa mga magulang ng bata at inilarawan niya sa sulat kung paano niya pinaslang ang kanilang anak. Ngunit mariin niyang itinanggi sa sulat na hindi niya ito binahasa. Ang pangalan ng batang ito ay si Grace Budd. Si Albert Fish ay nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan din ng silya elektrika noong January 16, 1936 sa Sing Sing Correctional Facility sa New York sa edad na 65. Number 8. Joey Metheny. Siya ay isa din sa pinakadelikadong kriminal na pumapatay at gumagahasa ng mga drug addict at mga prostitute at maging mga ordinaryong tao. At ang pinakagrabe pa niyang ginagawa sa mga biktima niya ay ginagawa niyang burger patties ang mga bangkay ng mga ito. Si Metheny ay nahuli ng mga pulis noong year 1996 dahil sa pagpatay niya sa 2 babae noong year 1994. Madali siyang naaresto ng mga pulis dahil hirap itong makatakas dahil sa pambihirang laki at bigat ng pangangatawan nito na bumibigat ng mahigit 400 to 500 pounds. Doon ay sinabi niya sa mga pulis na ang tangi lang niyang motibo kung bakit niya ito nagawa ay dahil hinahanap lang niya ang kanyang asawa na nang iwan sa kanya. Siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. At noong August 5 year 2017, si Joey Metheny ay natagpo ang wala ng buhay sa kanyang kulungan sa Western Institutional Correction sa Cumberland, Maryland sa edad na 62. Si Joey Metheny ay nakilala din sa bansag na The Cannibal. Pang-7, si John George Haigh or ang tinaguriang The Acid Bath Murderer. Kung titignan mo, ang larawan ng taong ito ay hindi mo siya kakakitaan ng kahit na anong presensya ng pagiging mamamatay tao, bukod sa mahilig siya sa musika at dumalo sa mga chatrong pagtatanghal ay matalino din ito. Siya ay nanggaling din sa mayamang pamilya. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan, sa likod ng mukhang ito ay isang baliw na mamamatay tao pala ang nagtatago. Ang modus niya ay mangloko para kumita ng salapi. Unang nakulong itong si John George Haigh nang siya ay nahuli sa kaso ng pangluloko matapos lang ang ilang araw mula nang siya ay may kasal. Anyway sa pangyayaring ito, iniwanan siya ng kanyang asawa at itinakwil ng kanyang pamilya na naging ugat upang lalong mapariwara ang kanyang buhay. Bumalik siya sa dati niyang gawain at yun nga ay ang mangloko para kumita ng salapi.
Ngunit sa pagkakataong ito, ay siya ay muling nakulong ng mahigit na 4 na taon. At sa loob ng 4 na taon niya sa kulungan, ay nakaisip siya ng paraan kung paanong hindi na makakapagsalita at magsusumbong sa mga pulis ang mga taong bibiktimahin niya. At yun nga ay ang tunawin ng mga katawan ng kanyang biktima sa pamamagitan ng asido. So dahil nga itong si John George Hay ay medyo may angking katalinuhan, matyaga niyang pinag-aralan ang iba't ibang estilo para pumatay ng tao nang hindi nag-iiwan ng bakas, at doon nga ay nadiskubre niya na ang asido ay kayang tumunaw ng isang buong tao. Ang naging una niyang biktima sa ganitong klase ng pagpatay ay ang kanyang kaibigan na si William Maxwell, na ang trabaho ay kumuha ng mga bayad sa mga paupahang bahay ng kanyang mga magulang. Pinalo niya ito ng matigas na bagay sa ulo upang mawalan ito ng malay, pagkatapos ay nilagay niya ito sa isang malaking drum na puno ng asido. At sa loob lamang nga ng 2 araw ay tuluyang naglaho na ang kanyang kaibigan, at matapos ang krimen na ito, pinatay din niya ang magulang ng kanyang kaibigan at inangkin lahat ng mga ari-arian ng mga ito. Si John George Hay ay nalulong sa bisyo at sugal. At para nga magkapera ay paulit-ulit niyang ginawa ang krimen na ito, hanggang sa kinailangan na niya na bumili ng mas malaking warehouse para sa mas maraming biktima. Ngunit nagkaroon lamang ng problema, sapagkat ang warehouse na nabili niya ay malaki nga, pero wala namang malapit na manhole na pwede niya sanang pagtipunan ng mga natunaw niyang biktima, kung kaya napilitan siyang itapon ang mga ito sa likod ng warehouse. Nalaman ng mga pulis ang tungkol dito, at doon nga ay muli siyang nakulong at nakasuhan ng murder. Anyways mga kaibigan, binalak din ng tao na ito na magpanggap na baliw upang hindi siya ipadala sa kulungan kundi sa mental hospital lamang. But wait, may isang kamalian ang nagawa ang taong ito. Nang tanungin niya ang isang officer na kung mas mabilis bang makakalaya sa hospital kaysa sa kulungan. Ang bagay na ito ay nakaabot sa matataas na kinauukulan, at ang dapat na kulong na kaso ni John George Hay ay nahatulan ng parusang kamatayan. Pang-anim, Robert William Picton. Si Robert William Picton ay isang Canadian farmer. Pinanganak noong October 24, 1949. Si Robert ay isang batang mabait, masipag, at masinop sa pera. Bumili siya ng isang maliit na baka upang maging alaga niya ito. Isang araw habang papauwi na ang batang Robert, ay dali-dali niyang hinanap sa farm ang kanyang alaga, ngunit nang hindi niya ito makita, ay tinanong niya ito sa kanyang ina, at itinuro naman ng kanyang ina kung nasaan ang kanyang alaga doon sa farm, at nakita nga niya na ito pala ay tinatay na. Labis na nalungkot ang batang Robert, at sa edad na 14 years old, ay tumigil na ito sa pagpasok sa eskwela noong 1963. Makalipas pa ang ilang mga taon sa kanilang farm, si Robert ay naging isa na ding tagakatay ng mga alagang baboy. Taong 1978 nang pumanaw na ang mga magulang ni Robert, at naiwan sa kanilang 3 magkakapatid ang business ng kanilang mga magulang, pero hindi interesado ang mga kapatid niya dito, kaya mag-isa na lang si Robert nag-manage ng farm. Lumipas ang mga araw at unti-unti ding napabayaan ni Robert ang negosyong naiwan ng kanyang mga magulang. At galaw na'y ginawa na lamang niya itong bar at reception hall para sa mga party. Ngunit marami ang nagrereklamo dito dahil sa ingay dito kapag gabi. At di rin nagtagal na ipasara din ang bar, at noon ay pailan-ilan na mga baboy na lang ulit ang nakatira dito. Naging matahimik ang lugar na ito, ngunit sa paglipas ng mga araw at taon, ang mga baboy na nakakulong dito ay tila ba naging sobrang laki at agresibo na para bang gusto nitong lapain ang mga taong pumapasok dito. Hanggang sa isang araw ang isang trabahante ng farm ay may napansin na kakaiba dito. Napansin niya ang mga babae na nagpupunta doon para uminom ay misteryoso na lamang na naglalaho at hindi na nakikita pa. Actually, hindi lang ang trabahante ang nakapansin nito, kundi pati na din ang mga kalapit na mga may bahay rin dito. At ang mga misteryosong pagkawala nga ng mga babae sa lugar ay naging isang palaisipan sa mga pulis. Year 2002, nang magsagawa ng investigasyon ng mga pulis sa farm, at doon nga mga kaibigan, ay natagpuan nila ang ilang mga gamit ng nawawalang mga babae at mga ilegal na armas. Ang may-ari ng farm na si Robert at kapatid nitong si David ay naaresto dahil dito. Ngunit nakalaya din naman agad ang magkapatid, at matapos nga ng insidenteng ito, ang mga mata ng pulisya ay palagi nang nakasubaybay sa kanila. Year 2003, November, muling nagsagawa ng mas masusing investigasyon ang mga pulis sa lugar na ito. Siguro ay dahil pa din sa mga kaso ng mga nawawalang babae. At sa malalim na investigasyon na ito, nakakuha sila ng ilang mga buto ng tao na nagmatch sa mga DNA ng mga babaeng nawawala. Si Robert William Picton ay inaresto ng mga pulis sa kasong murder, at sa paglipas ng mga araw ay padami ng padami ang mga kasong na isasampa kay Robert, hanggang sa kusa na niyang inamin ang mga krimen na kanyang ginawa. Malinaw niyang idinitalye kung paano niya pinatay ang mga biktima. Sinabi niyang ginigiling niya ang mga ito, at pagkatapos ay direktang ipinapakain sa kanyang mga alagang baboy.
Tinatayang nasa mahigit 49 katao ang kanyang napatay at paulit-ulit niyang sinabi na balak niyang gawin itong 50 na katao. Dahil sa mga pangyayaring ito, si Robert ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Panglima, Father Juan Severino Malyari. Si Severino mga kaibigan, ang kauna-unahang serial killer dito sa Pilipinas. Siya ay isang pari. Well actually noong panahon ng mga Kastila, may isang pari dito sa ating bansa ang nagngangalang Juan Severino Malyari. At isa siyang katolikong pari mula sa Magalang, Pampanga. At mahigit 10 taon siya nagsilbi bilang kauna-unahan ding pari sa kanilang lugar. Aside from that, napakaraming pinagdaanan ni Father Severino bago siya tuluyang na-assign sa lugar na ito at dumanas din siya ng napakaraming rejections at panglalait, ngunit hindi siya sumuko hanggang sa makuha din niya ang posisyong ito sa kanilang lugar. Sa loob ng 10 taon niyang pamamalagi at pagsisilbi sa kanyang nasasakupan ay nakuha din niya ang respeto at pagmamahal ng mga tao. Ngunit ng isang araw ay madalas nang napapansin ng mga tao at maging ang malalapit na kaibigan ni Father Severino ang pagiging tulala at kung minsan ay nahuhuli nila ito na parang balisa at wala sa sarili. Hanggang sa isang araw nga ay napansin din sa kanilang lugar ang paunti-unting pagkawala ng mga tao at natatagpuan na lang napatay. Ang mga bagay na ito ay nagpatuloy hanggang sa isang araw si Father Severino ay nagkaroon ng napakalubhang sakit na dahilan kung bakit kailangan muna siyang palitan ng ibang pari. Anyways mga kaibigan, hindi ko po mahanap kung sino ang pangalan ng pari na humalili kay Father Severino. But if kilala nyo po siya, maaari nyo naman i-comment sa comment box. Okay, let's go back to the topic. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan, ang pari din na ito ang nakadiscover sa mga dugo ang gamit ng mga taong natagpo ang patay sa kanilang lugar. Well, para sa kaalaman lang na marami, mahigit 57 katao lang naman ang napatay ng pinaghihinalaang serial killer sa kanilang lugar. At dahil nga sa nadiskubre ng kahalili ni Father Severino, ay sinabi niya ito sa ibang mga kaibigan ng pari at sa mga mamamayan sa lugar na yon. Nagawa nilang pag-isahin ang lahat ng mga ebidensya na nalaman nila at ang lumabas sa investigasyon na isinagawa nila ay ang lahat ng mga biktima ay nagkaroon ng interaction sa mismong simbahan bago sila natagpo ang patay. At nabuo sa isip ng mga tao ang isang larawan ng isang mamamatay tao at yon ay walang iba kundi si Father Severino Malyari. Ang mga pangyayaring ito ay nakaabot sa hukuman at si Father Severino nga mga kaibigan ay sumailalim sa isang paglilitis. And during that time ang mga tao ay hindi makapaniwala na kayang gawin ito ng isang pari na itinuturing nating isa sa mga tagapagpalaganap ng salita ng Diyos. Anyways, napakatagal ng paglilitis na nangyari sa pari na inabot ng mahigit 14 years. Pero hindi din nagtagal, inamin na din ng pari ang kanyang tunay na motibo kung bakit niya ito ginagawa. Ito ay dahil ang kanyang ina ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at siya ay naniniwalang ang kanyang ina ay kinulam at naniniwala din siya na kapag pumatay siya ng mga tao, ang mga kaluluwa ng mga ito ang magsasalba sa buhay ng kanyang ina upang manumbalik ito sa dati. At dahil nga sa mga pangyayaring ito, siya ay nahatulan ng parusang kamatayan. Well, dahil nga ito ay sa panahon ng Kastila nangyari, ang pinakamataas pa dati na parusa sa isang krimen ay death penalty. Number 4. Eileen Wuornos. Si Eileen ang isa sa pinaka-brutal na babaeng mamamatay tao na naitala sa kasaysayan. Bagamat kapag naririnig natin ang salitang mamamatay tao, ay unang pumapasok sa isip natin ay lalaki ang suspect. Pero ngayon magbabago ang tingin mo dito dahil si Eileen ay nagawang pumatay ng 7 katao. Pero paano ba nagsimula na maging mamamatay tao si Eileen? Noong bata pa lamang siya, ang mga magulang niya ay naghiwalay at ang kanyang tatay ay nakulong at nagpakamatay sa loob ng kanyang kulungan, samantalang ang kanyang lolo naman ay madalas siyang halayin. At noong nasa edad na siya ng 11 years old, pinapagamit na niya ang kanyang murang katawan, kapalit ng pagkain, pera at yosi, at noong siya naman ay nasa 14 years old siya ay hinalay at nabuntis ng kaibigan ng kanyang lolo, at nagkaroon siya ng isang anak na lalaki, ngunit dahil di pa niya kaya ang responsibilidad sa pagkakaroon ng anak, ay kanya na lamang itong ipinaampon. Tumakas si Eileen sa kanyang lolo at pumunta sa Florida sa pamamagitan ng pakikisakay sa mga dumadaang sasakyan. At sa lugar nga ng Florida doon siya namasukan bilang isang puta at bayaran na babae. Maraming naging kalokohan ang ginawa si Eileen sa Florida hanggang sa naikasal siya sa isang matandang mayaman na kalaunay nakipaghiwalay din sa kanya dahil sa pangbubugbog niya sa matanda. Nasampahan si Eileen ng iba't ibang kaso tulad ng pagdadrive habang lasing, pangho-hold up, pangbubugbog at napakarami pang iba. Ilang beses din siyang nagpabalik-balik sa kulungan hanggang sa isang araw ay nakilala niya ang isang babae na may pangalang Tyra Moore at nagkaroon sila ng relasyon at naging maganda naman ang kinalabasan nito.
Ngunit ng year 1989 ay nakapatay si Eileen ng isang convicted rapist na ang pangalan ay Richard Mallory sa pamamagitan ng pagbaril dito. Ang pagpaslang na ito ay nasundan pa ng ilang mga nabiktima niya na si David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burst, Charles Humphreys at si Walter Antonio. Ang mga biktima niya mga kaibigan ay nakukuha niya sa kanyang pagiging bayaran na babae. Ang kanyang modus ay gagamitin niya ang kanyang pagiging bayaran, pagkatapos ay babarilin niya ang mga ito, at pagkatapos ay itinatapon ang mga bangkay sa kung saan saang lugar. Ang mga gawain ito ay alam ng kanyang karelasyon na si Tyre Moore na naging dahilan para iwanan na siya nito. Pero ang hindi niya alam, si Tyre ay lihim na nakipag-ugnayan sa mga pulis patungkol sa mga ginagawa ni Eileen na naging dahilan upang maaresto siya at mahatulan ng parusang kamatayan. October 9, 2002 nang bitayin si Eileen sa pamamagitan ng lethal injection sa edad na 46 years old. Number 3. Si Andre Chikatilo. Si Andre ay kilala bilang The Rostov Reaper na kung saan walang awa niyang ginagahasa at pinapatay ang mga batang babae. Tinatayang nasa mahigit 56 na batang babae ang kanyang inamin na kanyang pinatay at ginahasa. Siya ay nahatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng execution by shooting noong February 14, 1994. Number 2. Si John Wayne Gacy. Siya ay kilala sa tawag na The Killer Clown na pumatay ng mahigit 33 na mga binata. Umaattend siya sa mga birthday party ng mga bata at ibang okasyon na siya ay invited bilang isang payaso, at doon nga niya isinasagawa ang paghahanap sa mga biktima na kanyang papahirapan at papatayin pagkatapos ay ililibing niya ito sa bakuran ng kanyang bahay. Ang gawain niya na ito ay tumagal ng 6 na taon. Siya ay nahatulan ng parusang kamatayan noong Mayo 1994. Number 1. Jack the Ripper. Siya ang tinaguriang The Whitechapel Murderer. Noong 1888 nagbigay siya ng takot sa lugar ng London na kung saan ang mga nabibiktima niya ay ginigilitan niya ng leeg at kinukuha ang mga ilang mga mahahalagang lamang loob pagkatapos ay iniiwanan na lang ito. Ang ilan sa mga prostitute na kanyang pinatay ay kinuha niya ang mga matres sa hindi maipaliwanag na paraan. At may mga haka-haka noon na ang nasa likod ng isang Jack the Ripper ay isang doktor. Ang pinakahuling biktima ni Jack the Ripper ay nagngangalang Mary Jane Kelly. At matapos nga ang pagpatay niya sa kanyang huling biktima, ang Jack the Ripper ay hindi na muling pumatay. May mga sabi-sabi noon na si Jack the Ripper ay namatay na din kung kaya't natigil na ang lagim sa kanilang lugar. Ayon sa maraming artikulo na nasusulat sa kanya, walang sino man ang nakakilala pa sa kanyang pagkatao, at magpasa hanggang ngayon, ito ay nananatili pa ring misteryo. So para sa iyo kaibigan, alin sa 10 mamamatay tao na ito ang may pinakakarumal-dumal na paraan ng pagpatay? Comment mo naman sa ibaba ang iyong opinyon tungkol sa episode natin ngayon. At siguro ay dito ko na muna tatapusin ang ating video tungkol sa 10 pinakadelikadong mamamatay tao sa kasaysayan. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Kung oo, ay maraming salamat sa iyo. At kung mahilig ka din sa mga kakaibang mga usapin, kababalaghan, at ibang mga pangyayari na katulad nito, ay inaanyayahan muli kitang mag-subscribe dito sa aking channel upang ma-notify kita sa tuwing may bago akong uploads. So hanggang dito na lang muna mga kaibigan, at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.